Hello mga ka-G-Lovers, matagal-tagal na rin bago tayo maka-upload. Busy lang, so madaming ginagawa lang. So may aayusin tayo ngayon, itong concert na amplified speaker. Problem nito ay no power siya. Yan, try natin siyang plug in tapos i-on natin para makita nyo na no power. So, plug in natin. Yan, pag on natin, kita nyo wala siyang power, so wala din display. So, pag tinis natin yung cord, okay naman yung cord nito. So, walang problema sa cord. So, test natin. So, magalaw lang yung camera natin kasi yung isang kamay, gamit natin sa cellphone. Tapos yung isa pag-test. Yan, 200 plus volts yung kuryente natin. Sandali. Yan, 210. So, ibig sabihin, okay yung cord. So, may problema talaga yung unit. So, yan ang aalamin natin at titingnan natin. So, ano pang hinihintay natin? Let's get started. Bali, nung binuksan natin, ito yung nakita natin. Ito yung bumungad sa atin. So, may nakita tayo dito sa power supply. May problema nga talaga. So, tingnan nyo maigi. Sunog na sunog yung power supply. So, SMD parts na yung mga karamihan dito sa power supply. Yan, kita nyo. Sunog na sunog, diba? So, na-confirm na natin sa power supply yung problema. So, titingnan natin, tatanggalin natin yan. Saka mayroon din ako nakita, medyo kinalawang na volume o variable natin dyan. Yan o, kinalawang. So, papalitan ko na lang yan. So, bali ito, tinanggalan natin yung power supply para buwelo. So, ito lang naman yung may problema siguro. So, dito lang tayo magpo-focus muna sa power supply. So, ang ginawa natin dito, nag-test muna ako dito kung may shorted sa iba pang parts. So, ito yung fuse, open. Yan, open na yung fuse. Tapos, itong NTC, yata to. Okay. So, regulator o MOSFET. Parang shorted yata. Diode. Bridge. Okay yung bridge na diode. So, set natin sa diode para sigurado. Okay. Okay. Okay yung bridge na diode. So, dahil sa ang problema nito ay mga SMD parts karamihan. So, ang gagawin natin ay papalitan na lang siguro natin to ng module. So, yun ang pinakadabis nito talaga. So, mahirap din naman hanapin yung mga ibang parts nito. Kaya yun na lang ang gagawin natin. So, tatanggalin ko lang muna tong regulator or MOSFET na to. So, tanggalin lang natin. Bali, tinanggal ko pala yung capacitor para makabilo ako pagtanggal ng tornilyo. So, nakaharang sa pagtanggal ng tornilyo dito sa MOSFET yung capacitor kaya tinanggal ko. Kita nyo, sunog na sunog yung mga resistor. Yan, pwede na rin natin naman tong tanggalin yung MOSFET kasi wala nang harang. So, okay, tanggal na yan.
So, test pa rin natin para sigurado tayo. So, nakatanggal na to sa board. So, makikita natin na may shorted nga talaga. So, na-confirm natin shorted. So, next natin ay mag-check tayo. So, iba pang component. I-check pa rin natin yan para sigurado tayo. So, lalo na yung secondary, i-check pa rin natin yung secondary nito mga ka-J-Lovers kasi in case na may problema dyan, hindi gagana yung ilalagay natin na 4-wire module. Next naman natin ay tatanggalin natin yung mga sunog dito, yung mga resistor. So, alisin na natin yan lahat. Yan, tapos linisin rin natin. So, tanggalin lang natin to. So, bali itong resistor na to ay mga fusible to. Papunta to ng source o doon sa MOSFET natin. So, sa paa ng MOSFET natin na pin number 3. So, galing yan ground o negative pala. So, yan. Tanggalin lang natin yung drive. So, yung MOSFET driver niya. Malamang sa malamang, sira na rin yun. Kasi shorted na yung drive ay yung MOSFET. So, malamang sa malamang, sira din yun. So, next natin, prepare natin yung ikakabit natin na 4-wire module. So, linisan ko lang muna to. Tapos, proceed tayo. Bale, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung gagamitin natin. Lagi ko naman ganito yung ginagamit natin. Pag sa mga power supply, yung problema na malala na talaga na wala tayong pampalit. So, ito na yung ginagamit natin pampalit yung 4-wire module. So, simple lang ang gagamitin natin. Dahil nung tinignan ko yung secondary pala nito mga ka-J-Lovers, wala siyang tag o wala siyang nakalagay kung ilang volts yung output nito. So, hindi natin alam. Pag ganitong hindi natin alam kung ilang ang output ng isang power supply, so, hindi natin siya ma-adjust. So, ang gagawin natin ay gagamitin natin yung sarili niyang feedback. So, tuturo ko na lang sa inyo kung paano natin siya ikakabit. So, bali dito, ito yung kasama niyang guide sa box. So, pwede nyo na rin sundan to. Kaya lang, ang design nito yung ina-adjust pa na yung bias nito para ma-adjust natin yung voltahe. So, dahil hindi natin alam yung output nito, so, ang gagamitin nga natin, yung sinasabi ko sa inyo, ay yung sarili niyang feedback ng power supply. So, yan yung gagamitin natin. So, madali lang naman to. Sundan nyo na lang. So, nakalagay dyan sa diagram niya, yung black ay papuntang ground negative. Or, yun, basta negative siya. Tapos, sa drain, yung pula. So, chinik natin yung secondary. Sinasabi ko sa inyo, na kailangan i-check natin yung secondary kung may shorted. Ito yung diode, so wala naman shorted kasi once may shorted dyan o may problema secondary, hindi rin nga gagana. Kaya importante ma-check pa rin natin yung secondary. So bago tayo mag-proceed magkabit, so dahil wala tayong nakitang shorted, pwede na to. So yung diode chinik natin kanina, okay naman. Yan, okay. Yan, okay.
So, basta gagawin natin ay yung black papuntang negative or ground, tapos yung red papuntang drain. So, papunta na yan transformer pala. So, madali lang naman i-analyze to. So, kabit ko lang tong capacitor siguro kasi tinagal pala natin tong capacitor dahil hindi natin matanggal yung MOSFET pag may capacitor. So, kabit ko lang ulit yung capacitor. So, bali dito, solder lang natin tong capacitor. So, dapat tama yung polarity o position ng pagkalagay nyo ng capacitor. So, may guide naman yan. Yung may guhit, dyan din sa may mga guhit din. O, bali yan yung negative nya. So, okay na to. So, sundan na lang natin yung guide ng paglalagay ng 4 wire. So, yan, nakalagay. Sa ground or sa negative yung black. So, hanapin natin, ito yung may guhit. Dyan natin ilalagay yung kulay black na wire. Okay. So, yun red sa drain. So, bali yung drain papuntang transformer yan. Yan. Ito na yan, gitna ng transistor, ay, ng MOSFET. So, dito natin lagay na. Okay. So, next natin, dahil hindi natin alam yung output nito kung ilang voltahe, kung alam natin ito, pwede natin adjustin. So, mas maganda rin naman gamitin yung adjust kasi talagang minsan hindi nagda-drop. So, pwede natin pataasin, pwede natin pababain. Dahil hindi natin alam yung voltahe. So, ang gagawin natin, no choice tayo mga ka-J-lovers, ay yung sariling feedback ang gagamitin natin. So, tatanggalin ko lang muna tong ano siguro, itong tawag yan, itong coupler. So, yung sa ano na lang gagamitin natin, sa forward module na coupler. So, bale yan na mga ka-J-lovers, tatanggalan natin yung coupler. So, next natin ay kakabitan natin tong sa feedback nya. So, puputulin na lang natin to kasi gagamitin nga natin yung feedback. So, yung coupler ng 4-wire module ang gagamitin natin. So, ang gagamitin natin ay yung sa secondary ng power supply. Tapos, dun sa module, ihang natin yung sa secondary. So, sana masundan nyo. So, bali sa pin number 1 at pin number 2. So, sa anode at cathode. So, yung position mga ka-J-lovers, importante dyan kung saan yung anode at saan yung cathode. So, madali lang naman sundan yan. Pin number 1, sundan nyo yung may parang butas siya o parang may bilog siya. Yun yung pin number 1. So, papunta na rin dapat yan sa pin number 1 din. Tapos, yung sunod niya na pin number 2. Doon na rin sa pin number 2. So, madali lang naman. So, papakita ko na lang sa inyo. Yan, angat lang natin. So, nakita nyo kung alin ang inangat natin sa secondary. Yan, sa secondary ha. Yan. Kasi yung kukunin natin na feedback, galing sa secondary din ng power supply mismo.
Kasi siya na rin ang mag-a-adjust ng voltahe kung ilang ang yung nakadesign dyan. So, pin number 1, so gagamitin natin yung pwede rin blow or yellow. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Basta sundan nyo na lang yung pin number 1, papuntan pin number 1. So, madali lang naman siyang ikabit. Yan, pin number 1, punta natin dito sa pin number 1 din. Yan, yung may guhit din. Yan o, pin number 1. So, madali lang rin naman yan ito. Gayahin nyo na lang yung position ng coupler yan. Ganyan yung position. Yan. Kung saan ito nakakabit yung wire, dun yun rin ikakabit. So, bali dito. Yan, sa unahan. So, tiningnan ko kung may tama pang iba. Wala na naman ako nakita na. Yan, solder lang natin ito mga ka-G-Lover. So, next natin yan ay yun sa pin number 2 naman. Mali pala yung nilalagyan ko kanina. Kaya lagi nyo i-double check mga ka-G-Lovers kung tama man yung napaglagyan nyo ng wire or basta yung kinabitan nyo kung tama. So kanina tinignan ko maigi, so mali pala yung nilalagyan ko sana. So ito tama na to. Sa pin number 1 na ng coupler. So next natin yung kulay yellow sa pin number 2. Doon na rin yan sa may kasunod niya. So secondary yan yung papunta ha mga ka-G-Lovers. Okay. Pwede natin itong ikabit na rin. Okay. So, kita nyo na mga ka-G-Lovers. So, lapit ko na lang para maano nyo. So, ganyan yung position. So, gayahin nyo na lang yun. Yan, tama naman. So, pin number 1 para sa pin number 1. Pin number 2 para sa pin number 2. Okay. So, nakuha na natin yung feedback ng sariling transformer. So, next natin, itong fuse, papalitan natin. Tapos, testingin natin. So, madali lang naman palitan yung fuse. Ito, kakuha na tayo. So, bali lagyan na lang natin siguro ito ng paan ng resistor yung yung fuse. Yan, medyo mahaba kasi ito. Okay. Tanggalin natin yung sirang fuse. So, lagyan na lang natin ito ng paa na galing sa resistor. So, trinay ko pala nirekta. Yan. Mukhang aabot naman mga ka-G-Lovers. Lalagyan ko sana ng paa ng resistor. Mukhang aabot. So, pwede na to. Mukhang aabot naman pala. Yan, okay. So, double check yung maigi kung wala siyang mga sumabit-sabit dyan na mga leads. So, delikado rin kasi yan. Ginamitan pa rin natin ng paa ng resistor pa siguro. Hindi kasi talaga
Umabot pala. So, akala ko aabot. Nung pagsulda ko, hindi pala talaga aabot. So, nilagyan pa rin natin ng paa ng resistor. Okay, naikabit na natin yung fuse. Nalagay na rin natin yung forward module. So, tama yung posisyon. So, titingnan na natin kung gagana na ba. Yan. So, lalagyan ko lang muna to ng mga connection dyan para madali lang tayo mag-connect. So, tinis natin yung capacitor. Wala naman shorted na. Okay. Ready na tayo. So, madali lang to. Testing na lang tayo. Lalagyan lang natin ng pagkakabitan ng test prod natin mga ka-G-lovers para hindi na tayo maghawak. So, okay. Dinouble check ulit para sigurado. So, kabitan na natin ng cord na AC. So, ready natin siya i-plug in. So, tinis ko kung may shorted. Wala naman, nasa mig. Okay. Yan, posisyon na natin. So, tingnan natin yung output voltahe nito kung ilan ba talaga. Kasi hindi natin ma-set, wala kasi nakalagay. So, kaya umasa tayo na sa sariling feedback tayo kukuha. Lalabas niyan yung tamang voltahe na nakaset sa kanya. So, yung company setting. Okay. Nakaready na tayo. So, testing natin mga ka-G-lovers. So, plug-in lang natin ha. Jag ko muna. So, pitik. Tapos, pag nakita natin kumalo yung voltmeter natin, so, automatic, diretso na natin. So yan, gumalaw 24 volts. So 24.33 volts pala yung nito, yung output. So okay na mga ka-G-lovers, kita nyo meron na tayong voltahe na output. So ready na tayo nitong testingin. So kabit lang natin dito sa amplified speaker. Testingin na natin. So, hinanap ko pa yung posisyon. So, ganito na lang yung posisyon. Nakakapit naman sa heatsink. Pwede na to. Hindi naman ito sasabit mga ka-G-lovers. So, okay. Kita nyo naman. Okay na siya. So, kabit lang natin to sa speaker para makapag-testing na tayo. So, titingnan natin kung magkaka-power na ba. Ayan mga ka-G-lovers, nakabit na natin. So, napalitan na rin natin yung mga volume na may kalawang. So, ready for testing na tayo. Plug-in natin. Kita nyo, may indicator light na siya na green. Pag ino natin, gumana na yung ano. So, okay na ito mga ka-G-lovers. Thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel. Sana meron na naman kayo natutunan sa simpleng tutorial natin na ito. Funny how you think you're